Malamang na nakatagpo ka ng kasabihan, kaalaman ay kapangyarihan. Gayunpaman, mas mabuti itong sinabi ni Jesus nang sabihin niya, ang kaalaman ay kalayaan. Sa Juan 8:32, sinabi niya, kung magkagayoy malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Mayroong mahalagang bagay na nais ng Diyos na malaman mo upang lubos na masiyahan sa buhay. Sa video na ito, titingnan natin ang 8 paghahayag na ito na nagbabago ng buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa kanila. Ito ay tungkol sa tunay na pag-unawa sa kanila, dahil doon nakasalalay ang susi sa iyong tagumpay. Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang mag-subscribe sa channel. Salamat. Numero 1. Nais ng Diyos na makilala mo siya. Ang una at pinakamahalagang hangarin ng Diyos ay makilala siya ng lahat ng kanyang mga anak. Gaya ng pagkasabi ng John 17:3 na maganda, ngayon ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila, ang iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo, na iyong sinugo. Ito ay tungkol sa higit pa sa pagkilala sa kanyang pag-iral. Ito ay tungkol sa paglinang ng malalim na personal na kaalaman tungkol sa kanya. Hindi siya kontento sa isang pang-ibabaw na pagkilala sa kanyang pag-iral, hinahangad niya ang isang relasyon na higit pa sa pagtingin sa kanya bilang isang malayong Diyos na dapat katakutan. Nais ng Diyos na makilala mo siya bilang isang mapagmahal na ama na marubdob na naghahangad ng isang malapit na ugnayan sa kanyang mga anak. Ito ay hindi tungkol sa isang paniniwala lamang, ito ay tungkol sa pagkilala sa kanya ng matalik, tulad ng kilala mo ang iyong matalik na kaibigan. Maraming tao ang naghahanap kung ano ang maibibigay ng Diyos, ang mga pagpapala, ang mga kaloob, nang hindi tunay na naghahanap ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Ngunit hindi iyon ang uri ng relasyon na inaakala ng Diyos para sa iyo. Nais niyang makilala siya ng bawat isa sa kanyang mga anak. Tiyak, ang panalangin ay nagsisilbing daanan para sa pakikipag-isa sa Diyos, ngunit kadalasan ang mga tao ay nakikibahagi dito nang hindi kinikilala na sila ay nakikipag-usap sa isang tao. Kaya naman nagsasalita sila nang hindi nakikinig. Marami ang lumalapit sa mga banal na kasulatan nang hindi nalalaman na ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit binabasa nila ito na parang isang kwento sa halip na isang makabuluhang mensahe. Ang paglilipat ay kailangang mangyari mula ngayon. Lalo na kung naghahangad kang matupad ang lahat ng inilaan ng Diyos para sa iyo, kung gayon dapat mo siyang tunay na kilala. Sa pagkilala sa Kanya, natuklasan mo ang Kanyang kalooban, nauunawaan ang iyong layunin, at nagbubukas ng landas tungo sa isang matagumpay na buhay. Panahon na upang baguhin ang panalangin mula sa isang monologo sa isang dialogo, at lapitan ang mga banal na kasulatan bilang mensahe ng Diyos sa iyo. Bilang 2. Nais ng Diyos na malaman mo na nagmamalasakit siya. Nananabik ang Diyos na maunawaan mo ang Kanyang malalim at hindi natitinag na pangangalaga sa iyo. Isipin mo kung gaano kasakit kapag nagmamalasakit ka sa isang tao, ngunit tila hindi nila alam ang iyong pagmamahal. Well, iyan ang nararanasan ng Diyos sa sangkatauhan. Nais niyang maunawaan mo ang lalim ng Kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo, at bawat aspeto ng iyong pag-iral ay may mahalagang halaga sa Kanya. Hindi ka hindi minamahal o hindi pinapansin, nasa iyo ang pagmamahal ng pag-ibig sa Kanyang sarili. Karaniwan na ang pakiramdam na inabandona o pinagdududahan ang pag-ibig ng Diyos, lalo na kapag ang buhay ay nahihirapan at ang lahat ay tila umiikot pababa. Naranasan din ng iba. Ang mga disipulo sa bangka na kasama ni Jesus sa panahon ng isang malakas na unos ay nahaharap sa parehong bagay. Sa kabila ng kaguluhan, si Jesus ay tahimik na natutulog. Kung siya ay nanatiling kalmado sa gitna ng bagyo, hindi ba't ang mga alagad ay dapat na kumuha ng pahiwatig mula doon? Sa halip, hinayaan nila ang pagkasindak. Sa kanilang pagkabalisa, nilapitan nila si Jesus at nagtanong, "Wala ka bang pakialam na kami ay mapahamak?" Ito ay isang pamilyar na damdamin kapag nahaharap sa mga unos ng buhay, nagdududa sa pangangalaga ng Diyos.
Maraming mananampalataya ngayon ang sumasagot sa tanong ng mga disipulo, Diyos, wala ka bang pakialam? Ito ay isang sigaw na isinilang mula sa iba't ibang mga pakikibaka, kalungkutan, kawalan ng katabaan, karamdaman, at mga swail na bata. Sa panahon ng mga unos na ito, madaling magtaka kung talagang nagmamalasakit ang Diyos. Bilang tugon sa kanilang akusasyon, tumayo si Jesus, sinaway ang hangin, at pagkatapos ay kinausap sila sa mahinahong resulta. Siya ay nagmamalasakit, at gusto niyang malaman mo yon. Sa salaysay na yon, sinabi ni Jesus, o kayong kakaunti ang pananampalataya. Malumanay na paalala iyon na kahit may mga bagyo, hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Gusto niyang magtiwala sila sa kanyang kakayahan. Ang aral dito ay malalim. Ang pangangalaga ng Diyos ay hindi nagpapaliban sa iyo mula sa mga paghihirap, ngunit ang iyong pananampalataya ay dapat maging matatag, na naniniwalang walang bagyo na sapat na malakas upang madaig ka. Lahat, mabuti man o masama, ay nagtutulungan sa iyong pabor dahil sisiguraduhin ng Diyos na walang masama na lalapit sa iyo. Sa mga problema sa buhay, hawakan ang katiyakan na ang kanyang pangangalaga ay palagian, kahit na iba ang iminumungkahi ng mga pangyayari. Maraming tao ang nagpupumilit na maniwala na ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila sa bawat sitwasyon. Ang pag-ibig ba ng Diyos ay nakasalalay sa iyong mabubuting gawa, pagdalo sa simbahan, o mga gawa ng kawanggawa? Hindi, ang kanyang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging perpekto. Mahal ka niya kapag gumagawa ka ng mabuti, pero mas lalo pa kapag nagkamali ka. Kahit sa mga pagkakamali mo, mahal ka niya. Maaaring hindi niya pinalakpakan ang iyong pagsuway, ngunit ang kanyang pag-ibig ay umaabot ng sapat upang magpakita ng awa. Kapag pumasok ang pagkakasala, madalas itong ginagamit ng dyablo para ilayo ka sa pagmamahal ng Ama. Iminungkahi niya na hinahamak ng Diyos ang karumihan at dahil nagkamali ka, ang pag-iwas ay ang pinakamagandang opsyon. Ito ay humahantong lamang sa higit pang pagkakahiwalay sa Diyos, at ang mga bagay ay nagsisimulang masira. Tandaan, mahal ka ng Diyos. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, gaya ng magandang sinabi sa Juan 3:16. Kapag lumalapit ka sa kanya, hinuhugasan niya ang iyong karumihan, ginagawa kang karapat-dapat na tumayo sa kanyang harapan. Huwag mong hayaan na ang tibo ng pagkakasala ay humadlang sa iyong pagyakap sa pag-ibig ng Ama. Inilarawan ni Jesus ang walang kondisyong pag-ibig na ito sa pamamagitan ng mga talinghaga tulad ng nawawalang tupa, nawawalang barya, at alibughang anak. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay diin sa walang humpay na pag-ibig at kagalakan ng Diyos kapag ang nawawala ay natagpuan. Kaya, kahit saan o ano ang nagawa mo, alamin na ang pag-ibig ng Diyos ay naghihintay na yakapin ka. Numero 3. Nais ng Diyos na malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang takot at panlulumo ay kadalasang nagmumula sa paniniwalang nag-iisa ka at humaharap sa mga hamon ng mundo ng walang suporta. Ang bigat ng mga gawaing itinalaga ng Diyos sa iyo ay maaaring mukhang napakabigat, ngunit sa Mateo 28:20, tinapos ni Jesus ang kanyang talumpati sa mga alagad sa isang nakapagpapatibay na pangako, at tunay na ako ay sumasa inyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Hinding-hindi ka niya ilalabas at pababayaan. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa kanyang presensya, bakit kailangan mong kainin ng takot o pagdududa? Bakit mag-alala tungkol sa pagdurog sa iyo ng mga kalaban o hindi pagtapos ng malakas? Ang iyong pagtitiwala ay hindi lamang nakasalalay sa iyong lakas kundi sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Yakapin ang katiyakan na ang Diyos ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa bawat hamon at tinitiyak na hindi ka kailanman pababayaan na harapin ang paglalakbay ng mag-isa. Ang pag-alam na hindi ka nag-iisa ay simula pa lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagtitiwala sa kakayahan ng nasa tabi mo, ang Diyos mismo. Nasa kwarto ka man ng ospital at tumatanggap ng nakakapanghinayang mga balita o naglalakbay sa mataas, mababang buhay,
nandiyan ang Diyos na kasama mo sa bawat sandali at panahon. Ang higit na nakakapagtaka ay hindi lang siya isang passive observer. Ang Diyos ay aktibong gumagawa ng mga bagay para sa iyo dahil siya ay tunay na interesado sa iyong buhay. Gayunpaman, ang antas ng kanyang pakikilahok ay nakasalalay sa iyong pagpayag na hayaan siya. Maaari kang pumili sa pagitan ng mabuti at masama, at hindi pipilitin ng Diyos ang kanyang paraan sa iyong buhay. Kung papayagan mo siyang magtrabaho, masasaksihan mo ang kanyang kamay sa bawat aspeto ng iyong pag-iral. Napakahalagang bigyang diin ang kapangyarihan ng pagpili dito. Maaari kang sumuko sa patnubay ng Diyos at hayaan siyang lumampas sa iyong mga inaasahan, o maaari mong labanan siya at maniwala na kaya mong inavigate ang buhay ng mag-isa. Nasa iyo ang desisyon. Kung pahihintulutan mo siya, magagawa ng Diyos ang mga kababalaghan na lampas sa iyong imahinasyon. Gayunpaman, kung pipilitin mong gawin ang iyong gusto, igagalang niya ang iyong pinili at hahayaan kang manguna. Numero 4. Nais ng Diyos na malaman mo na hawak ka niya. Nakakapanatag na marinig ang nakaaliw na mga salitang iyon, "I've got you." Ngayon, isipin ang mga salitang ito na nagmumula mismo sa Diyos dahil sila nga. Ang Diyos, ang iyong pinakadakilang tagapagtanggol, ay hawak ka ng malapit bilang mansanas ng kanyang mata. Ikaw ay natatakpan at ligtas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mensahe ay simple, isuko ang iyong mga pasanin at pakikibaka, dahil nakuha ka niya. Hayaan siyang manguna at bigyan ka ng kapayapaan sa gitna ng mga labanan. Sa kabila ng alok na ito, marami ang nagpipilit na dalhin ang kanilang mga pasanin ng mag-isa, tinatanggihan ang mga kamay ng pagtulong ng Diyos. Nais ng Diyos na gabayan ka sa bawat sitwasyon, ngunit ang tanong ay nananatili, hahayaan mo ba siya? Sa mga salita ng Biblia sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Nais ng Diyos na bigyan ka ng kapahingahan. Nais niyang maunawaan mo na siya ang iyong pasanin, at ang tanging pasanin na dapat mong dalhin ay kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari o hindi. Sa halip, magtiwala ka sa kanya, at hayaan siyang gawin ang kanyang makakaya. Magpahinga at hayaan ang Diyos na ipaglaban ka. Hayaan mo siyang maging depensa mo. Hayaan siyang mag-navigate sa heartbreak at gabayan ka sa proseso ng pagpapagaling. Nakuha ka ng Diyos, at siya ay isang kaibigan na mas malapit kaysa sa isang kapatid. Hindi ka niya bibigin, hindi ka niya ipagkakanulo. Kaya, magtiwala ka, dahil sa kanyang mga kamay ikaw ay tunay na ligtas. Numero 5. Nais ng Diyos na malaman mo ang kanyang plano para sa iyo. Sa paglalakbay ng buhay, maraming tao ang nalilito, hindi sigurado kung anong mga hakbang ang gagawin, kung saan pupunta, o kung paano mag-navigate sa kanilang landas. Ang ilan ay maingat na nagbabalangkas ng mga plano para sa kanilang sarili, para lamang matuklasan na ang kanilang buhay ay hindi naaayon sa mga pinag-isipang planong ito. Mahal, hindi mo kailangang isipin ang buhay sa iyong sarili. Sa halip, manatiling konektado sa Diyos at hayaan siyang ihayag ang kanyang plano para sa iyong buhay. Tandaan, siya ang iyong lumikha, hindi mo pinaporma ang sarili mo. Nais ng Diyos na maging eksakto ka kung ano ang katangi-tanging ginawa niya sa iyo. Matatagpuan mo lamang ang tunay na kaligayahan at katuparan na hinahanap mo kapag iniayon mo ang iyong buhay sa kanyang banal na plano. Hindi gagana ng husto ang gadget kung hindi gagamitin para sa layunin nito. Katulad nito, hindi ka unlad maliban kung mamuhay ka ayon sa plano ng Diyos. Gusto niyang maunawaan mo na hindi ka basta-basta aksidente. Dinisenyo ka niya para sa isang partikular na layunin, at higit pa doon, gusto niyang matuklasan mo ang layuning iyon para maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Ang paghahayag na ito ay mailalahad lamang kapag nananatili kang konektado sa Kanya. Kaya, huwag magsikap na mag-navigate sa buhay ng mag-isa. Hayaang gabayan ka ng Diyos sa landas na idinisenyo niya para sa iyo. Numero 6.
Nais ng Diyos na malaman mo ang kanyang mga pangako para sa iyo. Tunay na ang Diyos ay may saganang mga pangako na ginawa para sa bawat aspeto ng iyong buhay. Gusto niyang malaman mo ang mga pangakong ito para may kumpiyansa kang maangkin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, mahirap na ganap na tamasahin ang mga kasiguruhan na ito kung hindi mo alam na umiiral ang mga ito. Ang pamumuhay na may dinatitinag na pananampalataya sa Diyos, ang pagdaig sa mga takot, pag-aalinlangan, at kabalisahan ay nagiging posible kapag isinasabak mo ang iyong sarili sa kanyang mga pangako. Ang mga pangakong ito ay isang makapangyarihang kasangkapan upang labanan ang mga kasinungalingan na maaaring ihagis sa iyo ng dyablo. Sa pamamagitan ng pag-angkla sa iyong sarili sa mga katiyakan ng Diyos, sinasangkapan mo ang iyong sarili na harapin ang mga hamon ng buhay nang may kumpiyansa na nagmumula sa pag-alam sa mga pangakong buong pagmamahal na inilatag para sa iyo ng iyong lumikha. Numero 8. Nais ng Diyos na malaman mo na alam niya ang iyong nararamdaman. Tinitiyak sa atin ng Biblia na wala tayong mataas na saserdot na hindi nagagalaw sa ating mga kahinaan. Hindi lang alam ng Diyos ang nararamdaman mo, nararamdaman din niya ang nararamdaman mo. Ang kanyang koneksyon sa sangkatauhan ay napakalalim na ang iyong sakit ay nagiging kanyang sakit. Huwag kailanman maniwala na ang Diyos ay malayo, hindi alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging tao. Tandaan, siya ay naging isa at nabuhay sa lupa. Naranasan niya ang gutom, pagod, galit, at bawat emosyon na nararamdaman mo sa kasalukuyan. Alam ng Diyos ang sakit ng pagiging hinamak, ang sakit ng kawalan ng tahanan, ang bigat ng pag-iiwan ng mga pinagkakatiwalaang individual, ang pait ng pagtataksil, at ang sakit ng maling paratang. Naiintindihan niya lahat. Kaya, sa mga oras ng sakit, magtiwala sa Kanya ng iyong mga damdamin, at hayaan siyang ipagpalit ang iyong pagluluksa sa kagalakan. Bilang 8. Nais ng Diyos na malaman mo na dinirinig niya ang bawat sigaw, maging ang mga mahihina, at ang mga hindi nasasabi. Maaaring nakakasira ng loob na manalangin at maghanap ng mga tagumpay, ngunit tila walang nangyayari. Sa ganitong mga panahon, maaaring magsimulang magtanong ang mga mananampalataya sa bisa ng kanilang mga panalangin na sumuko sa mga kasinungalingan na hindi sinasagot ng Diyos. Taliwas sa mga pag-aalinlangan na iyon, makatitiyak na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Naririnig at sinasagot niya kahit hindi ka pa tapos magsalita, kasama na ang mga bulong ng puso mo. Gayunpaman, ang oras ng Diyos ay hindi palaging naaayon sa iyo. Kapag ang iyong mga panalangin ay tila hindi sinasagot o hindi sa paraang inaasahan mo, hindi ito tanda ng kanyang kawalan ng pagmamahal o pangangalaga. Sa halip, maaaring ito ay dahil mayroon siyang nakalaan na mas mahusay para sa iyo kaysa sa kasalukuyang hinihiling mo. Gaya ng pinatutunayan ng Biblia, kayang gawin ng Diyos ang higit sa lahat na maaari mong hilingin o isipin, ayon sa kanyang kapangyarihang kumikilos sa loob mo. Magtiwala sa kanyang perpektong timing at maniwala na nasa puso niya ang pinakamabuting interes mo, gumagawa ng isang bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Ang kadalubhasaan ng Diyos ay nakasalalay sa paglampas sa iyong mga inaasahan, at pagpapalaganap sa iyong isipan ng mga pagpapala na higit sa iyong hinihiling o kahit na mangahas na isipin. Kapag nagdadasal ka para sa upa, maaaring pinaplano niya na magkaroon ka ng sarili mong bahay. Kung naghahanap ka ng mas magandang trabaho, maaaring bigyang daan ng Diyos ang pag-aari mo ng iyong kumpanya. Kaya, kapag tila hindi agad sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, unawain na hindi kanya pinapansin. Inilalarawan ng aklat ng pahayag ang mga panalangin ng mga banal bilang insenso na umaakyat sa presensya ng Diyos. Hindi maisip na mamiss niya iyon. Walang kahit isang salita ang binibigkas mo sa panalangin, hindi isang pag-iisip, hiling, o pag-ungol na hindi narinig ng Diyos. Higit pa rito, walang masyadong mahirap o imposible para sa Kanya na makamit. Magtiwala sa Kanyang oras, alam na ang Diyos ay aktibong gumagawa, tumutugon sa iyong mga panalangin sa mga paraan na higit pa sa iyong limitadong inaasahan. Ang Kanyang mga plano para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong maarok,
at ang kanyang kakayahang tuparin ang mga ito ay walang hangganan. Ang kamangmangan ay talagang isang estado na maaaring maging walang kapangyarihan at mahina. Isipin ng isang sundalo na may rifle, hindi alam ang kapangyarihan nito o naglalaman ng mga bala. Malaking dehado ang gayong sundalo dahil sa kamangmangan. Katulad nito, isipin ng isang taong nagugutom, hindi alam na may pagkain sa kusina o ang daan patungo sa kusina. Ang isang mangmang na mananampalataya ay nahaharap sa katulad na kawalan ng kapangyarihan sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang diablo ay umunlad sa kamangmangan na ito at gagawin ang lahat upang pigilan ang mga mananampalataya na maunawaan ang katotohanan. Binibigyang diin ng Biblia ang kapangyarihan ng katotohanan na nagbabago, na nagsasabi na malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ang kalayaang ito ay higit pa sa pisikal na mga hadlang upang isama ang paglaya mula sa pagkaalipin, pamatok, pang-aapi, pagkabalisa, at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya, ano ang katotohanan ito? Ipinahayag ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ang pagkilala kay Jesus ay ang susi upang maranasan ang tunay na buhay. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na may iba't ibang antas ng pag-alam. Maaari mong sabihin na kilala mo si Jesus, ngunit gaano kalalim ang iyong kaalaman? Gaano kakumpiyansa sa iyong pag-unawa? Batay sa iyong nalalaman, maaari ka bang manindigan ng matatag sa harap ng mga kahirapan, problema, at problema sa buhay? Kung hindi, oras na para itaas ang iyong pangunawa at mas mataas ang iyong kaalaman sa katotohanan. Ang paghahanap ng mas malalim na kaalaman sa Diyos ay mahalaga, dahil sa malalim na pag-unawa na ito makikita mo ang lahat ng kailangan mo para sa buhay at kabanalan. Kinikilala ng diablo na ang isang taong nakakaalam ng katotohanan ay hindi madaling matali, at iyon ang dahilan kung bakit tinututulan niya ang iyong paghahangad ng kaalamang ito. Kasama sa kanyang mga taktika ang pagpigil sa iyo sa pag-aaral ng salita, paggawa ng abala na humahadlang sa oras na ginugol sa banal na kasulatan, at pagbomba sa iyong isipan ng mga kasinungalingan na maaaring maging tila totoo kapag pinaniniwalaan. Ang pinakalayunin ng mga estratehiyang ito ay pigilan ka sa pag-access sa masaganang buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo, isang buhay ng tagumpay. Lubos mong binibigyang kapangyarihan ang iyong sarili kapag nangangako ka sa pag-aaral at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Binubuksan ng desisyong ito ang iyong puso sa katotohanan, itinataas ang iyong kaalaman sa Diyos, at sinasangkapan ka na manindigan ng may kumpiyansa laban sa mga kahirapan sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, at sa pagdadala nitong paghahayag ng iyong salita sa aking buhay ngayon. Panginoon, nais kong malaman ang lahat ng nais mong malaman ko, na lumakad sa liwanag ng iyong katotohanan at layunin para sa aking buhay. Ama, bigyan mo ako ng biyayang hanapin ka ng buong puso ko. Itanim sa akin ang malalim na pagnanais na makilala ka ng higit pa, at tulungan akong maglaan ng nakatuong oras, upang pag-aralan at pagnilayan ang iyong salita. Gawin ang aking buhay na nakatuon at nakatalaga sa iyo, lalo na sa lugar ng panalangin. Panginoon, nananalangin ako para sa isang malalim at makabuluhang relasyon sa iyo. Palakasin mo ako sa mga sandali ng kahinaan, at naway patuloy na umunlad ang aking buhay, habang lumalakad ako ng malapit sa iyo. Sa pinakamadilim na panahon ng aking buhay, tulungan mo akong matandaan na ikaw ay kasama ko. Malayo sa akin ang takot. Tulungan mo akong malaman na walang kasamaan ang mananaig kapag ikaw ay nasa tabi ko. Ama, ipagtanggol mo ako, at ipaglaban mo ako. Alam kong hindi ako nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, laban sa mga puwersang nagpapakabuti sa masama, at sa mga nagnanais na ilayo ang aking pananampalataya sa iyo. Dalangin ko na tulungan mo akong tumayo ng may pananampalataya. Tulungan mo akong huwag maging mahina sa mga laban ng buhay, dahil ikaw ang aking depensa, at aking matibay na tor. Tinatago ko ang isip ko sa iyo.
Basahin mo ang aking puso ng iyong salita, upang ang negatibong hangin na lumilipad sa paligid ay hindi makakuha ng lupa sa aking puso. Ipakita mo sa akin ang daan at tulungan mo akong lumakad palagi ayon sa iyong kalooban. Dalangin kong alisin mo sa akin ang lahat ng kalituhan. Tulungan mo akong marinig ang iyong tinig kapag nakikipag-usap ka sa akin, upang maunawaan ang iyong kalooban para sa aking buhay, upang makalakad ako ayon sa iyong banal na mga plano. Panginoon, dalangin ko na ipakita mo sa akin ang paghahayag ng iyong katotohanan, upang hindi ako patuloy na maniwala sa mga kasinungalingan ng dyablo. Sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ko sa mga banal na kasulatan, sila ay magiging buhay at liwanag sa akin, na sumisikat sa aking landas, at inaalis ang bawat kadiliman. Dalangin ko na ang mga pagpapala ng paghahanap sa iyong mukha ay maging akin. Hindi lamang ako, ngunit marami ang magbabayad ng halaga ng paghahanap sa iyo. Tulungan kaming mahanap ka, at lahat ng mga pagpapalang ipinangako mong idaragdag para sa amin, ay hindi makakatakas sa amin. Salamat sa palaging pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mapagpalang mensahe. See you sa susunod na video.